speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Isa pong mapagpalang araw, mga mahal naming kapatid sa Diyos at sa aming Panginoong Hesus. We are praying na ano man ang ating ginagawa o kinagbibisian sa araw na ito ay gawin po natin ang sintrong ang Panginoong Hesus para masaya po natin ginagawa ang mga bagay-bagay na ito. At sa oras na ito, sa araw na ito mga mahal naming kapatid, ay meron po akong kasama ngayon ng ating pong butihing Pastor Oliver. At siya po ay magbibigay sa atin ng word of encouragement o kaalaman patungkol sa Biblia, patungkol po sa ating tanong. So ang tanong po namin, Pastor Oliver, na usually na katanungan ng karamihan sa atin pong mga kapwa mananampalataya o sa kahit hindi mananampalataya, ang tanong po ay ganito: why God created men and what is the whole duty of men? Amen. Praise God. Napakahalagang katanungan po na dapat nauunawaan ng bawat Kristiyano. Amen. Yes. Nauunawaan ng biblically. Amen. Hindi lamang po yung naintindihan natin, kundi talagang isinasabuhay kung bakit tayo nilikha ng Panginoong Diyos. Ito po yung isa sa mga tanong na dapat bata pa lang yung ating mga anak ay tinuturo na natin, dahil kung hindi po tayo ang magtuturo sa kanila, ang mundo po ang magtuturo kung bakit sila nilikha. Or this question is actually related din po sa tanong na why do we exist? Yes, or kung amen. bakit tayo nabubuhay. Yes. So kung hindi po natin alam ang kasagutan sa tanong na ito biblically, doon po tayo madadala ng mundong ito na ang karaniwang sagot sa katanungan ito is why do we exist or kung bakit tayo nabubuhay. Yes. Is para maging masaya. Amen. Para maging maligaya sa buhay nito. The chief end of man or yung pinaka objective talaga ng tao is mabuhay ng masaya. Yes. And somehow there is truth into that, pero biblically po hindi lang tayo Amen. ginawa para sumaya or Yes. lumigaya. Amen? So, ang sabi po sa Bible, the main reason why God created us is for His glory. Yes, Amen tama. po? Sabi po yan sa Isaiah chapter 43 verse 7. Amen. At kung hindi po natin alam yan, kung hindi po yan alam ng sangkatauhan, kung ano-ano pong objective ang trying gagawin nila para ma-achieve ng bawat tao, at ito po ang nagliligaw ng landas sa bawat isa, because you don't know why you exist and what is the purpose of your life. Ngayon, ang tanong, ano pong ibig sabihin ng created for God's glory? Yes, yes. Amen. So, lagi natin yung naririnig sa church. Amen. We serve God for God's glory. We do this for God's glory. At even sabi ng Panginoong Diyos, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Biggest question, what does it mean na mabuhay para sa kalwalhatian ng Panginoong Diyos? Ang ibig sabihin po nito ay we do everything, amen, to praise the Lord or para maipakita ang kalwalhatian or ang katangian ng Panginoong Diyos. Yes. Ibig sabihin, nabubuhay ka para ipakita ang kapangyarihan, ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoong Diyos. Or in short, nabubuhay tayo para sa Diyos. Amen. Everything we do, sabi nga po, whether you eat or drink, so ginagawa natin lahat ng bagay para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Example po, you love someone because you are glorifying God. Amen. Amen. When you do good for someone, you are glorifying God. When you obey the Lord, you glorify God. When you pray, when you read the Bible, we glorify the Lord. So, ang sabi din po sa Bible, we were created according to God's image. Yes, amen? tama. So, Amen. If that means dapat nire-reflect natin yung image natin as similar sa ating Panginoong Diyos, sa Christ-likeness natin. So, ang problema kasi, Pastor Oliver,
yung sa sinabi mo sa statement mo nga na dapat yung image ni Lord ang ating gagawin o ang utos ng Panginoon o kumbaga yung imahe ni Lord ang dapat na makita sa tao sa ating kapanahon ngayon. But the biggest problem now sa ating sosyedad is hindi kasi alam ng tao ngayon sa karamihan kung ano po ba ang mga instruction ng Panginoon o kung ano po ba yung imahe ng Diyos na dapat sanang sundin ng isang tao. Amen. So, sa mga unbeliever hindi pa nakakakilala, expected na po natin yan. Yes. Kaya po ang sharing of the gospel is there should be an urgency sa pag-share ng gospel at pagpapalawak ng kaharian or advancing the kingdom of God. Pero responsibility rin po natin as mga church leaders. Amen. Number one responsibility natin not only to share the gospel but to share who God is. Yes, napakahalagang bagay. May pakilala natin ang Diyos, amen, biblically sa ating mga members, sa lahat ng kaluluwang pinagkatiwala sa atin. Paano ka naman nga talaga mag-worship sa hindi mo kilala? Amen. How can you glorify? How can you give praise and worship sa hindi mo kilala? Tama. Amen. So, now, ang main purpose kung bakit tayo nilikha, ulitin natin, ay sinabi natin is to glorify God. Yes. But then again, sabi nga natin, if you're an unbeliever, you are unable to glorify God. Yes. So the first thing that will enable us to glorify God is for the Holy Spirit to dwell in us. Yes. Kapag nananahan sa atin ang banal na Spirito, which is mangyayari lamang po kapag tayo ay naniwala, we believe in our Lord and Savior Jesus Christ, we turn away from our sins, and we trust only in Him as our Savior. Amen? Kahit anong gawin po natin na pagiging mabait or gumawa ng sandamakmak na kabutihan, pero kung hindi po natin kilala ang ating Panginoong Hesus, wala tayong relationship sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ng ginagawa natin ay parang maruming basahan lamang sa ating Panginoong Diyos. Amen? So glorify God, but first we are only able to do that if we have the Holy Spirit in us, and that will only happen kung tayo po ay maniniwala sa ating Panginoong Diyos, tanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas, at kung tayo ay tatalikod sa ating mga kasalanan. Amen. At isa pong napakagandang mensahe mula po sa ating Pastor Oliver na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. I am praying sa lahat po ng mga kapatid namin na nakikinig dyan, at sa lahat po ng kahit hindi pa kapananampalataya namin sa Panginoong Hesus, we are praying na ang Diyos ang hihipo sa inyong puso, na maintindihan po natin, mga mahal naming kapatid sa pananampalataya, kung ano po ang ating responsibilidad, bakit tayo nilikha ng Diyos, at ano po ang ating katungkulan para sa Diyos. Marami pong salamat, at salamat po Pastor Oliver sa oras na ito. Praise the Lord. God bless us all. Praise God indeed. Amen. Your name